Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at matatayog na puno. May isang lumang punong mangga na matagal nang pinaniniwalaang may kakaibang hiwaga. Hindi ito basta puno lamang. Ito ay saksi sa maraming henerasyon, sa saya at lungkot ng mga taong dumaan sa ilalim ng lilim nito. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng lugar, may isang batang madalas matagpuan sa ilalim nito. Isang batang payat, marumi ang damit, at halatang ilang araw nang hindi nakakain. Ang kanyang pangalan ay Tomas. Araw-araw, matapos maglakad ng ilang kilometro mula sa kanilang barong-barong na bahay, dumidiretso si Tomas sa punong mangga. Hindi upang mamitas ng bunga, sapagkat matagal nang hindi namumunga ang punong iyon, kundi upang magpahinga. Sa ilalim ng lilim nito, kahit papaano, nababawasan ang init ng araw at ang hapdi ng kanyang sikmura. Wala nang magulang si Tomas. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ng bawian ng buhay ang kanyang ina dahil sa sakit. At ang kanyang ama naman ay matagal nang nawala, hindi na muling bumalik. Sa murang edad na 10 taon, natutunan niyang mamuhay ng mag-isa, kumakapit sa anumang maliit na pag-asa na kanyang matagpuan. Minsan, nakikiusap siya sa mga kapitbahay para sa kaunting pagkain. Ngunit dahil karamihan sa kanila ay kapos din, hindi palaging may naiaabot sa kanya. Kaya't kadalasan, tinitiis na lamang niya ang gutom. Sa araw na iyon, tila mas matindi ang kanyang nararamdaman. Halos hindi na siya makatayo sa sobrang panghihina. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang paghinga ay mabigat. Dahan-dahan siyang napaupo sa ilalim ng punong mangga. Isinandal ang kanyang likod sa magaspang nitong katawan. Kung may pagkain lang sana, mahina niyang bulong, halos hindi na marinig. Isinara niya ang kanyang mga mata, umaasang kahit saglit ay makalimutan ang sakit ng gutom. Ngunit habang siya'y nakapikit, may narinig siyang kakaibang kaluskos. Una, inakala niyang hangin lamang iyon. Ngunit maya-maya, tila may maliit na yabag na umiikot sa kanyang paligid. Hindi niya agad pinansin. Marahil ay isang hayop lamang. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kanyang paanan, napilitan siyang imulat ang kanyang mga mata. At doon, sa pagitan ng mga ugat ng punong mangga, may nakita siyang kakaiba. Isang maliit na nilalang. Hindi ito mas malaki sa isang sanggol. May suot na tila lumang damit na gawa sa dahon at hibla. At ang balat nito ay may bahagyang kinang na tila nahahaluan ng gintong liwanag. Ang mga mata nito ay maliwanag at puno ng kakaibang talino. Napaatras si Tomas, halos mapahiga sa gulat. Ano ka?" nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan, tila sinusuri siya. Walang bakas ng galit o panganib sa mukha nito, kundi isang kakaibang awa. "Mukhang gutom ka," saad ng nilalang sa isang tinig na malambing ngunit malinaw. Napakurap si Tomas. "Nagsasalita ka?" Ngumiti ang nilalang. "Hindi lahat ng hindi nakikita ng tao ay hindi marunong magsalita," tugon nito. Napalunok si Tomas. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magtataka. Ngunit higit sa lahat mas nangingibabaw ang kanyang gutom. "Oo," mahina niyang sagot.
Matagal na akong hindi nakakain. Tinitigan siya ng nilalang ng ilang sandali na para bang may iniisip na malalim. Pagkatapos, iniunat nito ang kanyang maliit na kamay at marahang itinapik ang lupa. Sa isang iglap, may nangyaring hindi maipaliwanag. Sa mismong lugar kung saan nito hinawakan ang lupa, unti-unting sumibol ang maliliit na halamang tila kumikislap. At mula sa mga ito, lumitaw ang ilang bunga. Hindi mangga, kundi iba't ibang prutas na tila sariwa at bagong pitas. Napanganga si Tomas. Ano ito? Bulong niya. Pagkain, sagot ng nilalang. Para sa isang batang nangangailangan. Hindi na nagdalawang isip si Tomas. Agad niyang kinuha ang isa sa mga prutas at kinain. Sa unang kagat pa lamang, tila bumalik ang kanyang lakas. Ang tamis nito ay hindi pangkaraniwan. Tila may kasamang init at pag-asa. Sunod-sunod niyang kinain ang iba pa, hanggang sa unti-unting mawala ang sakit sa kanyang sikmura. Nang siya'y mabusog, tumingala siya sa nilalang. Salamat, Anya. Puno ng taos pusong pasasalamat. Ngunit ang nilalang ay hindi agad ngumiti. Sa halip, tumingin ito sa punong mangga at saka muling bumaling kay Tomas. Hindi lahat ng tulong ay walang kapalit, marahan nitong sinabi. Napatigil si Tomas. Ano po ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, ito'y lumapit sa puno at hinaplos ang katawan nito na parabang may matagal ng ugnayan. Ang punong ito, wika nito, ay hindi basta puno lamang at ang pagkikita natin ngayon ay hindi nagkataon. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Nararamdaman ni Tomas na may mas malalim pang nangyayari, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ang nilalang ay umatras at nagsimulang maglaho, tila tinatangay ng hangin. Hintay! Sigaw ni Tomas. Sino ka? Sa huling sandali, bago ito tuluyang nawala, narinig niya ang mahinang sagot. Ako ang bantay ng iyong kapalaran. At sa isang kisap mata, nawala ang nilalang. Muling bumalik ang katahimikan sa ilalim ng punong mangga. Ngunit ang puso ni Tomas ay hindi na katulad ng dati. Sapagkat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. At ang punong mangga na matagal ng tahimik ay tila muling nabuhay. Hindi agad nakagalaw si Tomas matapos maglaho ang mahiwagang nilalang. Nanatili siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Hawak pa rin ang isang prutas na hindi niya lubos maisip kung saan nagmula. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na tila may nagbago sa kanyang kapalaran. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Tahimik ang lahat. Walang bakas ng nilalang. Walang kumikislap na halaman. Wala ring anumang palatandaan na may kakaibang nangyari, maliban sa kanyang sarili na ngayon ay busog at may lakas na muli. Panaginip lang ba yon? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niya ang malagkit na katas ng prutas na kanyang kinain. Totoo ang lahat. Napatingin siya sa punong mangga. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga detalye nito. Ang malalim na ukit sa balat, ang tila mga guhit na parang lumang simbolo, at ang kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag.
Para bang ang puno ay may buhay, may kamalayan, at tahimik na nagmamasid sa kanya. Ako ang bantay ng iyong kapalaran. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya? Isang batang ulila, gutom, at halos wala ng pag-asa. Bakit siya pipiliin ng isang nilalang na tila hindi kabilang sa mundong kanyang kinagisnan? Napabuntong hininga si Tomas. Hindi niya alam ang mga sagot, ngunit may isang bagay siyang sigurado. Kailangan niyang bumalik. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi tulad ng dati na mabigat ang kanyang katawan dahil sa gutom. Ngayon ay may kakaibang sigla siyang nararamdaman. Mabilis siyang naghilamos sa malamig na tubig mula sa poso at agad na tinungo ang punong mangga. Habang papalapit siya, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid ng puno. Ang hangin ay mas malamig, mas presko, at may dalang halimuyak na hindi niya pa naamoy noon. Ngunit higit sa lahat, may pakiramdam siyang may nag-aabang. Tao ka na naman. Napalingon si Tomas sa tinig na iyon. Mula sa likod ng puno, dahan-dahang lumitaw ang maliit na nilalang, ang parehong nakita niya kahapon. Ngayon, mas malinaw niya itong nakikita. Ang balat nito ay tila kumikinang sa sinag ng araw, at ang mga mata nito ay parang naglalaman ng malalim na karunungan. "Ikaw!" sigaw ni Tomas, sabay lapit. "Bumalik ka!" Ngumiti ang nilalang, ngunit may halong pag-iingat ang kanyang ekspresyon. "Hindi ako umalis," sagot nito. "Nandito lang ako. Matagal na." Napatigil si Tomas. "Ano ka ba talaga?" tanong niya, puno ng kuryosidad. Sandaling natahimik ang nilalang. Tila pinag-iisipan kung dapat ba itong magsalita. "Ako ay isa sa mga bantay ng kalikasan," sagot nito sa wakas. "Isang nilalang na tinatawag ng inyong mga ninuno na duwende." Bahagyang napaatras si Tomas. Duwende. Narinig na niya ang salitang iyon mula sa matatanda sa baryo. Mga kwento tungkol sa maliliit na nilalang na naninirahan sa mga puno at lupa. May kakayahang tumulong o manakit. "Hindi ako sasaktan, di ba?" Maingat niyang tanong. Napangiti ang duwende. "Kung nais kitang saktan, ginawa ko na sana kahapon," tugon nito. "Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ka narito. Kung ganun, bakit mo ako tinulungan?" Tumingin ang duwende sa punong mangga. "Dahil ikaw ang pinili." "Pinili? Ng sino?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, lumapit ito sa puno at muling hinaplos ang katawan nito. Sa sandaling iyon, tila may bahagyang liwanag na dumaloy mula sa puno patungo sa kanyang kamay. "Ang punong ito," mahina nitong sabi. Napakunot ang noo ni Tomas. "Puno? Pumili sa akin?" "Hindi mo pa nauunawaan," sagot ng duwende. "Ngunit darating ang araw na maiintindihan mo rin." Umupo si Tomas sa lupa, kaharap ang nilalang. "Sabihin mo sa akin," pakiusap niya. "Wala na akong ibang kasama. Gusto kong malaman ang totoo." Matagal na tinitigan siya ng duwende. Sa mga mata ni Tomas, nakita nito ang hindi lamang gutom, kundi ang matinding pagnanais na mabuhay, na magkaroon ng saysay ang kanyang pag-iral. "At kung malaman mo ang totoo," tanong ng duwende, "handa ka bang tanggapin ang kapalit nito?" Napalunok si Tomas. "Ano ang kapalit?" Dahan-dahang tumayo ang duwende. "Ang mundong kilala mo,
ay hindi na magiging pareho. Tahimik ang hangin, ni hindi gumalaw ang mga dahon. Ngunit sa loob ni Tomas, may unti-unting nabubuong desisyon. Kung ang mundong kanyang kinagisnan ay puno lamang ng gutom, lungkot at pag-iisa, marahil hindi masamang baguhin ito. Tinatanggap ko, matapang niyang sagot. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos, dahan-dahan itong ngumiti, ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang lalim ang kanyang ekspresyon. Kung ganon, wika nito, simula ngayon, hindi ka na lamang isang batang gutom. Lumapit ito kay Tomas at marahang hinawakan ang kanyang noo. Sa isang iglap, nakaramdam si Tomas ng matinding init. Hindi masakit, kundi parang apoy na nagbibigay buhay. Napapikit siya at sa kanyang isipan, may mga larawang biglang sumulpot, mga lumang kagubatan, mga nilalang na hindi pa niya nakita, at isang punong mangga na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Nang muling dumilat si Tomas, hingal na hingal siya. Ano? Ano yon? Tanong niya. Simula pa lamang, sagot ng duwende. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may dumadaloy na enerhiya sa kanyang katawan. At ikaw, sabi niya, tumingin sa nilalang. Ano ang pangalan mo? Ngumiti ang duwende. Matagal nang nakalimutan ang pangalan ko ng mga tao, sagot nito. Ngunit maaari mo akong tawaging Lunti. Lunti, ulit ni Tomas. Sa unang pagkakataon, may kasama na siya. Ngunit sa likod ng bagong simula na iyon, may isang bagay na hindi pa niya nalalaman. Na ang kapangyarihang kanyang tinanggap ay may kasamang panganib. At ang punong mangga na kanyang kinagisnan ay may lihim na kayang baguhin hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang buong baryo. Mula sa araw na iyon, hindi na muling naging karaniwan ang buhay ni Tomas. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw, naroon na siya sa ilalim ng punong mangga. Hindi na lamang ito isang lugar ng pahinga. Ito na ang naging sentro ng kanyang bagong mundo. Ang lugar kung saan unti-unting nabubuksan ang mga lihim na dati hindi niya kailanman naisip na umiiral. At doon, palagi niyang kasama si Lunti. Isara mo ang iyong mga mata, utos ni Lunti isang umaga, habang ang hamog ay hindi patuluyang nawawala sa damuhan. Sumunod si Tomas. Huminga ka ng malalim, pakinggan mo ang paligid. Tahimik ang paligid. Ngunit habang tumatagal, may mga tunog siyang unti-unting napapansin. Ang mahinang pag-ihip ng hangin, ang pagkaluskos ng mga dahon, ang pag-awit ng mga ibon sa malayo. Ngunit higit pa roon, may isa pang tunog, isang mahinang pulso, parang tibok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. May naririnig ako, sabi niya. Tumango si Lunti. Hindi yun simpleng tunog, paliwanag nito. Iyan ang buhay na dumadaloy sa kalikasan. At ngayon, naririnig mo na. Napatingin si Tomas sa punong mangga. Sa unang pagkakataon, tila may nararamdaman siyang koneksyon dito. Parang ang bawat ugat nito ay may kwento. At ang bawat dahon ay may lihim na nais ibulong. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kapangyarihang tinanggap mo, sagot ni Lunti, ay hindi basta biyaya. Ito ay responsibilidad. Hindi ka pinili para lamang mabusog, kundi para maging tagapagbantay.
tagapagbantay ng ano? Ang balanse. Napatigil si Tomas. Anong balanse? Hindi agad sumagot si Lunti. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa direksyon ng baryo. May mga puwersa sa mundong ito na hindi nakikita ng karaniwang tao. Maraan nitong sinabi. May liwanag at may dilim. At sa mahabang panahon ang punong ito ang nagsilbing hangganan ng dalawa. Napakunot ang noo ni Toma. At ngayon, dahan-dahang bumaling si Lunti sa kanya. Humihina na ang hangganan. Tahimik ang hangin. Parang biglang bumigat ang paligid. Ano ang mangyayari kung tuluyang mawala ang hangganan? Tanong ni Tomas. Bahagyang nanginginig ang tinig. Ang dilim ay lalaya, sagot ni Lunti. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ang baryo ang maaapektuhan. Napalunok si Tomas. Hindi niya lubos maisip ang sinasabi ni Lunti, ngunit nararamdaman niya ang bigat nito. Kaya kailangan kitang ihanda, dagdag ng duwende. Hindi ito magiging madali. Tumayo si Tomas. Pilit pinatatag ang sarili. Anong kailangan kong gawin? Tumingin si Lunti sa kanyang mga mata. Tila sinusukat ang kanyang tapang. Patunayan mo muna na kaya mong hawakan ang kapangyarihang ibinigay sa iyo. Pumikit si Lunti at itinuro ang lupa sa harap nila. Ilapag mo ang iyong kamay. Sumunod si Tomas. Bagaman may kaba sa kanyang dibdib. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad sa lupa, may kakaibang init siyang naramdaman. Parang may gumagalaw sa ilalim nito. Isipin mo ang buhay, utos ni Lunti. Isipin mo ang paglago. Isipin mo ang pag-asa. Ipinihit ni Tomas ang kanyang isip sa mga bagay na iyon. Ang alaala ng kanyang ina, ang pagnanais na mabuhay, ang pag-asang magkaroon ng mas magandang bukas. At sa isang iglap, may sumibol. Isang maliit na halaman ang umusbong mula sa lupa, dahan-dahang lumaki, hanggang sa ito'y maging isang murang usbong na may sariwang dahon. Napaatras si Tomas, nanlalaki ang mga mata. Ako ba ang gumawa niyan? Hindi ikaw lamang, sagot ni Lunti. Ikaw at ang kalikasan, magkasama. Napangiti si Tomas, ngunit may halong pagkamangha. Kaya ko pala! Ngunit agad na nawala ang kanyang ngiti nang mapansin niya ang ekspresyon ni Lunti. Hindi ito masaya. Sa halip, tila may iniisip itong malalim. Ano po ang problema? Tanong ni Tomas. Dahan-dahang tumingin si Lunti sa paligid. May ibang nakaramdam, mahina nitong sabi. Ang ano? Ang iyong kapangyarihan. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga ibon ay tumahimik at ang mga dahon ay tila tumigil sa paggalaw. Hindi tayo nag-iisa, bulong ni Lunti. Naramdaman ni Tomas ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Meron bang ibang tulad mo? Hindi lahat ng tulad ko ay katulad ko, sagot ni Lunti. At sa sandaling iyon, may isang malakas na kaluskos mula sa likod ng punong mangga. Sabay silang napalingon. Mula sa dilim ng mga ugat at anino, may unti-unting lumitaw na anyo. Mas malaki ito kaysa kay Lunti. Mas madilim. At ang mga mata nito ay hindi naglalaman ng awa, kundi ng gutom. Napaatras si Tomas. Ano yan? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lunti. Ngunit ang kanyang tindig ay biglang nagbago. Mula sa pagiging kalmado, naging handa. Ang unang pagsubok mo, mabigat nitong sabi. Unti-unting ngumiti ang nilalang mula sa dilim. Isang ngiting walang kabaitan. At sa unang pagkakataon,
Tunay na naramdaman ni Tomas ang panganib ng mundong kanyang pinasok. Hindi gumalaw si Tomas. Parang nanigas ang kanyang katawan habang unti-unting lumalapit ang nilalang mula sa dilim. Ang paligid ay tila huminto, walang hangin, walang tunog. Tanging ang mabigat na presensya ng nilalang ang nangingibabaw. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Mas matangkad ito kaysa kay Lunti, ngunit hindi kasing linaw ng kanyang anyo. Ang balat nito ay tila binabalutan ng anino, parang usok na hindi tuluyang nagiging hugis. Ang mga mata nito ay kumikislap sa malamlam na liwanag, mga matang walang awa, puno ng gutom at pagnanasa. Napaatras si Tomas. "Lunti!" bulong niya. Halos hindi maipikit ang mga mata sa takot. Ngunit nanatiling matatag si Lunti sa kanyang harapan. Tila nagsisilbing harang. "Huwag kang gagalaw!" mariin nitong utos. Huminto ang nilalang. Ilang hakbang na lamang ang layo sa kanila. "Matagal na," paos nitong sabi, na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Matagal na akong naghihintay." Napakunot ang noo ni Tomas. "Ano ang gusto mo?" sigaw ni Lunti. Matalimang tinig. Ngumiti ang nilalang. Isang ngiting hindi kailanman magdudulot ng kapanatagan. "Ang bata," sagot nito. "Ang kapangyarihan na dala niya." Napahigpit ang kamao ni Tomas. Ako?" nanginginig niyang tanong. Tumingin sa kanya ang nilalang at sa isang iglap, tila bumigat ang kanyang pakiramdam. Parang may humihila sa kanya, papalapit dito. "Hindi ka pa handa," bulong ng nilalang. "Ngunit ramdam ko ang lakas na nasayo. Sariwa, dalisay, at madaling kunin." "Hindi siya sayo!" sigaw ni Lunti. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan at ang mga dahon sa paligid ay tila sumunod sa kanyang galaw. Umihip ang hangin at ang lupa ay bahagyang yumanig. Ngunit ang nilalang ay hindi natinag. Matagal nang humihina ang bantay. Malamig nitong sagot. "At ngayon, may kapalit ka, isang bata." Tumalikod si Tomas. Naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit wala siyang mapuntahan. Ang mga paa niya ay tila mabigat, parang nakatanim sa lupa. "Tumakbo ka," sigaw ni Lunti. Ngunit hindi makagalaw si Tomas. "Hindi ko kaya," mahina niyang sagot. Sa sandaling iyon, biglang umusad ang nilalang. Mabilis, parang aninong dumudulas sa lupa. Umabot ang kamay nito, na tila gawa sa usok, patungo kay Tomas. "Sa akin ka." Ngunit bago pa nito mahawakan ng bata, biglang sumiklab ang liwanag mula sa punong mangga. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napapikit si Tomas. At nang muli siyang dumilat, ang mga ugat ng punong mangga ay umangat mula sa lupa, parang buhay, at mabilis na pumalibot sa nilalang. Pinulupot nila ito, hinigpitan, at pinilit na ibalik sa dilim kung saan ito nagmula. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang, isang tunog na hindi pangkaraniwan, puno ng galit at sakit. "Hindi pa ito tapos!" sigaw nito, bago tuluyang lamunin ng lupa. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Muling bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay muling umihip. Ang mga ibon ay unti-unting nagbalik sa kanilang awit. Ngunit si Tomas ay nanatiling nakatayo, hingal na hingal, hindi makapaniwala sa nangyari. Ano? Ano yon?" tanong niya.
nanginginig. Lumapit si Lunti. Ngunit ngayon ay halata ang pagod sa kanyang anyo. Ang kanyang liwanag ay bahagyang kumupas. "Yon!" mabigat niyang sabi. "Ay isa sa mga nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng punong ito." Bakit niya ako gusto? Tumingin si Lunti sa kanya. Seryoso ang muka. "Dahil ikaw ang susi." Napatigil si Tomas. Susi sa ano? Sa halip na sumagot, tumingin si Lunti sa punong mangga. Ang katawan nito ay bahagyang kumikislap, ngunit may mga bahagi na tila kumukupas. Parang unti-unting nawawala ang lakas nito. "Hindi na ito tulad ng dati," mahina nitong sabi. Napansin din iyon ni Tomas. "Anong nangyayari sa puno?" "Pagod na ito," sagot ni Lunti. Matagal na nitong pinipigilan ang mga nilalang sa ilalim, ngunit habang lumilipas ang panahon, humihina ito. Napalunok si Tomas. "At ako ang kapalit?" "Hindi kapalit," agad na sagot ni Lunti. "Ikaw ang tagapagpatuloy." Tahimik si Tomas. Ang mga salitang iyon ay mabigat. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ang ganoong responsibilidad. "Ayoko," bulong niya. "Hindi ko kaya." Hindi agad nagsalita si Lunti. Sa halip, lumapit ito at tumingin sa kanyang mga mata. "Walang sino man ang tunay na handa sa simula," marahan nitong sabi. "Ngunit hindi ka pinili dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil ikaw ang may puso." Naramdaman ni Tomas ang bigat ng kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga salitang palagi nitong sinasabi sa kanya. "Hindi mo kailangang maging perpekto, anak. Kailangan mo lang maging matapang." Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. "Kung hindi ko gagawin," sabi niya, "ano ang mangyayari?" Tumingin si Lunti sa malayo, sa baryo. "Mas marami pang tulad ng nilalang na iyon ang lalabas," sagot nito. "At kapag nangyari iyon, walang makakapigil sa kanila." Napapikit si Tomas. Huminga siya ng malalim. At sa wakas, nagdesisyon siya. "Sige," sabi niya. Bagaman may kaba pa rin sa kanyang tinig, "tutulungan kita." Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, tunay na ngumiti si Lunti. "Kung ganon," sabi nito, "simula ngayon, magsisimula na ang iyong pagsasanay." Ngunit sa ilalim ng lupa, sa kailaliman kung saan muling nakulong ang nilalang, may mga matang muling nagmulat. At sa dilim, may isang boses na bumulong. Hindi na siya nag-iisa. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Tomas. Sa bawat umaga, sa ilalim ng punong mangga, nagsimula ang kanyang pagsasanay. Hindi tulad ng karaniwang pagsasanay ng isang mandirigma, kundi isang tahimik at malalim na paglalakbay sa loob ng kanyang sarili. "Ang kapangyarihan mo ay hindi nagmumula sa lakas ng katawan," paliwanag ni Lunti habang nakaupo sa isang ugat ng puno. "Ito ay nagmumula sa iyong koneksyon sa kalikasan. Kung hindi mo ito mauunawaan, hindi mo ito makokontrol." Nakaupo si Tomas sa lupa, nakapikit, pilit pinapakalma ang kanyang paghinga. Ngunit hindi ito madali. Sa tuwing sinusubukan niyang ituon ang kanyang isip, bigla niyang naaalala ang gutom, ang lungkot, ang mga araw na wala siyang makain. Ang mga alaala ay parang alon na patuloy na bumabangga sa kanyang isipan. "Hindi ko magawa," sabi niya, frustrado.
Palaging may pumapasok sa isip ko. Hayaan mo silang dumaan, sagot ni Lunti. Huwag mong labanan, pakinggan mo. At pagkatapos, pakawalan mo. Tahimik na muli si Tomas. Dahan-dahan niyang sinunod ang sinabi ni Lunti. Ang gutom, dumaan. Ang lungkot, dumaan. Ang takot, dumaan. At sa wakas, may natira. Isang katahimikan. Sa katahimikang iyon, muli niyang narinig ang tibok, ang parehong pulso na naramdaman niya noong una siyang magsanay. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas malakas. Parang may tumatawag. Napadilat si Tomas. May nararamdaman ako, sabi niya, bahagyang kinakabahan. Parang may humihila sa akin, pababa. Tumango si Lunti. Iyan ang panawagan ng lupa, sabi nito. Hindi lahat ay nakakarinig niyan, ngunit ikaw, pinapayagan kang marinig ang tinig nito. Anong ibig sabihin? Tumayo si Lunti at itinuro ang lupa sa paanan ng punong mangga. Ang kapangyarihan ng punong ito ay hindi lamang nasa ibabaw, paliwanag nito. Ang tunay nitong lakas ay nasa ilalim, sa mga ugat na bumabalot sa lihim na matagal nang nakatago. Napatingin si Tomas sa lupa. Parang may misteryong bumubulong mula sa kailaliman. Ano ang nasa ilalim? Tanong niya. Sandaling natahimik si Lunti. Isang sinaunang puwersa, sagot nito. Isang bagay na matagal nang nakakulong. At habang humihina ang punong ito, unti-unti itong nagigising. Napalunok si Tomas. Katulad ng nilalang kahapon? Isa lamang iyon sa marami, sagot ni Lunti. At hindi sila ang pinakadelikado. Biglang lumamig ang hangin. Kung ganun, paano ko sila mapipigilan? Lumapit si Lunti at tumingin sa kanya ng seryoso. Kailangan mong matutunang makipag-ugnayan sa lupa, sabi nito. Hindi lamang marinig, kundi makipag-usap. Napakunot ang noo ni Tomas. Makipag-usap? Paano? Hindi sumagot si Lunti. Sa halip, muling pinaupo nito si Tomas at inilagay ang kanyang kamay sa lupa. Isara mo ang iyong mga mata, utos nito. At huwag kang matakot sa makikita mo. Sumunod si Tomas. Sa sandaling pumikit siya, agad niyang naramdaman ang init na pamilyar na sa kanya. Ngunit ngayon, mas malalim ito. Parang may humihila sa kanyang kamalayan pababa sa ilalim ng lupa. At sa isang iglap, nawala ang paligid. Napunta siya sa isang kakaibang lugar. Madilim, ngunit hindi ganap na walang liwanag. Sa paligid niya, may mga ugat, napakalalaki, parang mga ugat ng isang napakalaking nilalang. Ang mga ito ay kumikislap ng bahagyang gintong liwanag. Ngunit sa ilang bahagi, may mga bahid ng itim. Parang unti-unting kinakain ang kanilang liwanag. Ano ito? Bulong niya. Ang puso ng punong mangga. Napalingon siya. Naroon si Lunti. Ngunit ang anyo nito ay mas maliwanag kaysa dati. Parang mas angkop sa mundong iyon. Hindi tayo tunay na narito. Paliwanag nito. Ito ay isang anyong ugnayan. Ang iyong isipan at ang kalikasan ay nagtatagpo. Dahan-dahang naglakad si Tomas sa pagitan ng mga ugat. Habang papalalim siya, mas lumalakas ang pakiramdam ng bigat. Hanggang sa marating niya ang isang bahagi kung saan ang liwanag ay halos wala na. At doon, may nakita siya. Isang pulsing itim na anyo, parang puso na unti-unting kumikibot sa gitna ng mga ugat. Sa bawat tibok nito, ang itim na kulay ay kumakalat.
sinasakop ang gintong liwanag. Napaatras si Tomas. "Ano yan?" tanong niya, puno ng takot. Hindi agad sumagot si Lunti. Ngunit ang kanyang tinig, nang ito'y magsalita, ay mabigat. Iyan ang simula ng pagkasira. Tahimik ang paligid. Kung hindi natin mapipigilan, dagdag nito, iyan ang magiging dahilan ng pagbagsak ng punong mangga at ng pagkalaya ng mga nilalang na nakakulong dito. Naramdaman ni Tomas ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Anong gagawin ko?" Tumingin si Lunti sa kanya. "Kailangan mong subukan," sabi nito. "Lapitan mo." "Ano?" "Kung ikaw ang pinili," mariing sagot ni Lunti, "kailangan mong harapin ang pinagmumulan ng dilim." Nag-atubili si Tomas. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang lumapit sa itim na anyo. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok nito. Parang nararamdaman ang kanyang presensya. Hanggang sa siya ay nasa harapan na nito. "Ngayon," sabi ni Lunti, "ilagay mo ang iyong kamay." Nanginginig ang kamay ni Tomas. Ngunit sa kabila ng takot, inilapit niya ito sa itim na anyo. At sa sandaling dumikit ang kanyang palad, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang libu-libong tinig ang sabay-sabay na sumigaw ng galit, sakit at gutom. Napapikit siya, pilit pinipigilan ang sarili. "Lunti!" sigaw niya. "Manatili ka!" sigaw din ni Lunti. "Huwag mong hayaang kainin ka ng takot!" Ngunit ang dilim ay tila pumapasok sa kanya. Gumagapang sa kanyang braso, umaakyat sa kanyang katawan. "Hindi ko kaya!" Sa sandaling iyon, may biglang sumiklab, isang liwanag mula sa kanyang dibdib. Mainit, maliwanag, at dahan-dahan nitong itinaboy ang dilim. Unti-unting umatras ang itim na anyo na para bang nasusunog sa liwanag na iyon hanggang sa tahimik. Huminto ang tibok. Napadilat si Tomas. At sa kanyang harapan ang dating itim na bahagi ng ugat ay muling nagliwanag. Bahagyang bumalik ang gintong kinang nito. Hingal na hingal siya. "Ano ang nangyari?" tanong niya. Ngumiti si Lunti, ngunit may halong pagkamangha. "Mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko," sabi nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Tomas, muling yumanig ang paligid, mas malakas kaysa dati. At mula sa kailaliman ng dilim, may isang mas mabigat na presensya ang gumising. Isang tinig ang bumulong, mas malalim, mas mapanganib. "Hayon, napansin ka na namin," nanlamig si Tomas. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang kanyang ginawa ay hindi lamang paglaban. Ito ay isang paanyaya. Nanatiling nakapikit si Tomas, hingal na hingal, habang unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang paligid. Ang mundong kanyang pinasok, ang kailaliman ng mga ugat, ay tila nanginginig. Parang may isang puwersang pilit na bumabangon mula sa matagal na pagkakakulong. "Lunti!" mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya makatanggap ng sagot, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Mas malalim, mas malamig, mas malinaw. Ang dugo ng bantay muling nagising. Biglang bumukas ang mga mata ni Tomas. Sa isang iglap, bumalik siya sa ilalim ng punong mangga. Ngunit ang paligid ay hindi na katulad ng dati. Ang hangin ay mabigat.
Ang liwanag ay tila kumupas at ang mga anino ay mas makapal kaysa karaniwan. Narinig mo rin ba yon? Tanong niya. Agad na tumingin kay Lunti. Hindi agad sumagot si Lunti. Sa halip, nakatingin ito sa lupa. Seryoso ang mukha. Isang ekspresyon na hindi pa kailanman nakita ni Tomas mula sa kanya. Hindi iyon basta tinig, marahan nitong sabi. Isa iyon sa mga sinaunang nakakulong sa kailaliman. Napalunok si Tomas. Mas malakas ba siya kaysa sa nakita natin noon? Dahan-dahang tumango si Lunti. Hindi lamang mas malakas, sagot nito. Mas matagal na siyang narito, mas malalim ang kanyang galit, at mas malawak ang kanyang saklaw. Tahimik si Tomas. Ramdam niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Napansin niya ako, bulong niya. Dahil sa ginawa ko. Hindi mo kasalanan, sagot ni Lunti. Bagaman mabigat ang tinig nito. Darating at darating din ang sandaling iyon, ngunit napaaga. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lunti sa kanya. Ang paggising ng ganoong uri ng nilalang ay nangangahulugang malapit na ang pagbagsak ng hangganan. Paliwanag nito. At kung hindi tayo kikilos, hindi na natin sila mapipigilan. Napaupo si Tomas sa lupa. Parang biglang bumigat ang lahat. Hindi pa nga niya lubos na nauunawaan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, may mas malaking panganib na agad na nakaamba. Hindi ko kaya ito mag-isa, mahina niyang sabi. Lumapit si Lunti. At hindi mo kailangang gawin mag-isa, sagot nito. Ngunit tandaan mo, ikaw ang sentro ng lahat ng ito. Kung babagsak ka, babagsak ang lahat. Napapikit si Tomas. Ang mga salita ni Lunti ay tila bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa kanyang takot, may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang iyak. Napadilat siya. May narinig ka ba? Tanong niya. Tumingin si Lunti sa paligid. Tahimik ang hangin. Ngunit ilang sandali pa, muli nilang narinig ang tunog. Isang batang umiiyak mula sa direksyon ng baryo. May tao, sabi ni Tomas. Agad na tumayo. Kailangan natin siyang tulungan. Ngunit bago pa siya makatakbo, hinawakan siya ni Lunti. Mag-ingat ka, babala nito. Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Ngunit hindi na nag-atubili si Tomas. Kung may nangangailangan ng tulong, hindi ako pwedeng tumalikod. Mariin niyang sagot. Sandaling tumitig si Lunti sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Kung ganoon, sasamahan kita. Mabilis silang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng iyak. Habang papalapit sila sa gilid ng baryo, napansin ni Tomas na kakaiba ang paligid. Ang mga bahay ay tila tahimik. Ang mga pinto ay sarado at walang ibang tao sa labas. At sa gitna ng isang bakanting bahagi ng lupa, may nakita siya. Isang batang babae. Nakaupo sa lupa, umiiyak, yakap ang kanyang tuhod. Lumapit si Tomas. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Marahang lumuhod sa harap nito. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. At sa sandaling iyon, nanlamig ang dugo ni Tomas. Ang mga mata ng bata ay hindi pangkaraniwan. Walang puti. Puro itim. Napaatras siya. Tomas! Sigaw ni Lunti. Ngunit huli na. Biglang ngumiti ang bata. Isang nangangiting hindi para sa tao. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay lumabo, humaba at naging parang usok na may hugis. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng madilim na liwanag.
Akala mo ba? Paos nitong sabi. Madali mo kaming matatakasan? Napaurong si Tomas. Nanginginig. Ikaw? Bulong niya. Isa lamang akong anino, sagot ng nilalang. Ngunit sapat na ako para subukan ka. Bigla itong sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natulala si Tomas. Sa halip, itinuro niya ang kanyang kamay sa lupa. At gaya ng itinuro ni Lunti, naramdaman niya ang koneksyon, ang lupa, ang ugat, ang buhay. Atras, sigaw niya. Sa isang iglap, umangat ang lupa sa pagitan nila, bumuo ng harang, na agad sinalubong ang nilalang. Tumama ito at umatras, bahagyang naglaho ang anyo. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa halip, tumawa ito, isang tunog na puno ng panunuya. Unti-unti kang natututo, sabi nito. Ngunit hindi iyon sapat. Biglang dumilim ang paligid at mula sa lupa, may mga anino na nagsimulang gumalaw, parang mga kamay na umaabot mula sa kailaliman. Lunti! Sigaw ni Tomas. Tumutok ka, sagot ng duwende. Huwag kang matakot! Pinikit ni Tomas ang kanyang mga mata at sa gitna ng kaguluhan, hinanap niya ang liwanag na naramdaman niya kanina. Ang init sa kanyang dibdib. Ang lakas na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling nahanap niya ito, sumiklab muli ang liwanag. Mas maliwanag. Mas malakas. At sa isang iglap, tinaboy nito ang mga anino. Ang nilalang ay napaurong. Sumigaw sa galit. Hindi pa ito tapos! Sigaw nito bago tuluyang naglaho sa hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit si Tomas ay nakaluhod sa lupa. Hingal na hingal. Nanalo ba tayo? Tanong niya. Lumapit si Lunti. Hindi pa, sagot nito. Ito ay simula pa lamang. Tumingin si Tomas sa direksyon kung saan naglaho ang nilalang. At sa kanyang puso, alam niyang tama si Lunti. Dahil sa kailaliman ng lupa, may mas malakas pang gumagalaw. At ngayon alam na nito kung sino ang haharap dito. Hindi agad nakabangon si Tomas matapos ang laban. Nanatili siyang nakaluhod sa lupa, hinihingal, habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ramdam pa rin niya ang init na sumiklab mula sa kanyang dibdib. Isang lakas na hindi niya lubos maintindihan. Ngunit ngayon ay alam niyang hindi basta mawawala. Lumapit si Lunti. Tahimik ngunit may halong pag-aalala. Kailangan mong magpahinga, sabi nito. Ngunit umiling si Tomas. Hindi pa pwede, sagot niya. Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Tumingin si Lunti sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang katatagan. At kung ang malaman mo ay mas mabigat pa kaysa sa kaya mong dalhin? Tanong nito. Saglit na natahimik si Tomas. Ngunit sa huli, mariin siyang tumango. Mas mabuti ng alam ko kaysa manatiling bulag, sagot niya. Huminga ng malalim si Lunti. Kung ganoon, oras na para malaman mo ang katotohanan. Muling bumalik ang dalawa sa ilalim ng punong mangga. Ngunit ngayon, hindi na ito ang simpleng lugar na pinupuntahan ni Tomas noon. Sa kanyang paningin, ang bawat ugat, bawat dahon, bawat hibla ng hangin ay tila may kahulugan. Parang isang buhay na nilalang na humihinga kasama niya. Ang punong ito, simula ni Lunti,
ay hindi likha ng karaniwang kalikasan. Napatingin si Tomas. Ito ay isinilang mula sa isang sinaunang puwersa, isang balanse ng liwanag at dilim. Noon, ang mundong ito ay hindi pahati. Ang mga nilalang na tulad ko at ang mga nilalang na nakita mo ay sabay na namumuhay sa ibabaw ng lupa. Napakunot ang noo ni Tomas. Ibig mong sabihin, magkasama ang mabuti at masama. Hindi ganoon kasimple, sagot ni Lunti. Ang dilim ay hindi agad masama at ang liwanag ay hindi palaging mabuti. Ngunit nang dumami ang kaguluhan, kinailangan ng isang hangganan. Tumingin ito sa punong mangga. At doon isinilang ang punong ito. Tahimik na nakinig si Tomas. Ang mga nilalang na puno ng galit, inggit, at kasakiman ay itinulak sa ilalim. Sa kailaliman kung saan hindi nila maaabot ang mundo ng tao. Paliwanag ni Lunti. At ang puno ang nagsilbing selyo. Pero humihina na siya. Mahina niyang sabi. Tumango si Lunti. At doon ka pumapasok. Napatingin si Tomas sa sarili niyang mga kamay. Bakit ako? Tanong niya. Bakit hindi ibang tao? Sandaling natahimik si Lunti. Pagkatapos, dahan-dahan itong nagsalita. Dahil hindi ka basta tao lamang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tomas. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Lunti. Ang dugo na dumadaloy sa iyo, sabi nito, ay may bakas ng sinaunang bantay. Napaatras si Tomas. Hindi totoo yan. Ang iyong ina, dugtong ni Lunti, ay hindi kailanman basta karaniwang tao. Napatigil si Tomas. Ang pangalan ng kanyang ina ay matagal na niyang iniingatan sa kanyang puso. Ang tanging alaala na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Tanong niya, puno ng emosyon. Tumingin si Lunti sa punong mangga, tila may hinuhugot na alaala. Siya ang huling tagapagbantay bago ka, sagot nito. Sa mahabang panahon, siya ang nagpapanatili ng lakas ng punong ito. Napaluha si Tomas. Kung ganun, bakit siya namatay? Hindi agad sumagot si Lunti. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa anumang sagot. Dahil sa paglaban, mahina nitong sabi sa wakas. Pinili niyang protektahan ang baryo kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Napayuko si Tomas. Ang sakit na matagal niyang kinikimkim ay muling bumalik. Ngunit ngayon, may kasamang bagong katotohanan. Hindi niya sinabi sa akin, bulong niya. Pinrotektahan ka niya, sagot ni Lunti. Gusto niyang maranasan mo ang pagiging bata, kahit saglit. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Tomas. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang ito lungkot. Ito ay galit, pagkawala, at isang unti-unting nag-aalab na determinasyon. Kaya pala, sabi niya, pinipigil ang hikbi. Kaya pala ako ang pinili. Tumayo siya. Dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha. Kung siya ang nauna, dagdag niya, hindi ko hahayaang masayang ang ginawa niya. Tumingin si Lunti sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita nito ang tunay na pagbabago kay Tomas. Hindi na lamang siya isang batang gutom. Isa na siyang batang may layunin. Kung ganon, sabi ni Lunti, handa ka na para sa susunod na hakbang. Ano yon? Dahan-dahang tumingin si Lunti sa lupa. Ang pinagmumulan ng dilim ay hindi pa ganap na nagigising. Paliwanag nito. Ngunit may isang bahagi nito na mas malapit sa ibabaw.
Isang lugar kung saan maaari nating subukang pigilan ang pagkalat nito. Pupunta tayo doon? Tanong ni Tomas. Tumango si Lunti. Ngunit tandaan mo, ang lugar na yon ay hindi tulad ng nakita mo kanina. Babala nito. Mas mapanganib, mas malalim. Huminga ng malalim si Tomas. At kung hindi natin gawin, mas lalakas sila, sagot ni Lunti. At kapag tuluyang nagising ang nasa kailaliman, wala nang makakapigil. Tahimik si Tomas. Pagkatapos, mariin siyang tumango. Sasamahan kita. Sa sandaling iyon, bahagyang umihip ang hangin. At ang punong mangga ay tila muling kumilos, parang sumasang-ayon. Ngunit sa kailaliman, kung saan ang liwanag ay halos hindi na umaabot, may isang pares ng matang nagbukas. Mas maliwanag, mas mapanganib. At sa wakas, bulong ng tinig, lumalapit na ang tagapagmana. Madilim pa ang langit nang magsimula ang kanilang paglalakbay. Tahimik ang baryo. Tila walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalapit mula sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad si Tomas kasama si Lunti pabalik sa punong mangga, ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin. Parang may nagmamasid, naghihintay. Handa ka na ba? Tanong ni Lunti. Nakatayo sa harap ng puno. Hindi agad sumagot si Tomas. Tumingin siya sa paligid, sa mga bahay, sa makitid na daan, sa lugar na matagal niyang tinawag na tahanan. Lahat ng ito ay tila payapa, ngunit alam niyang hindi na ito magtatagal kung hindi siya kikilos. Handa na, sagot niya sa wakas. Tumango si Lunti. Kung ganoon, huwag kang bibitaw sa iyong lakas. Lumapit ang duwende sa puno at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa katawan ng nito. Sa isang iglap, muling sumiklab ang bahagyang gintong liwanag sa mga ugat ng puno. Ngunit ngayon, mas malinaw ang mga bitak, mas halata ang mga bahid ng dilim. Ang pintuan ay hindi nakikita ng karaniwang mata, paliwanag ni Lunti. Ngunit para sa iyo, magbubukas ito. Lumapit si Tomas. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok na naririnig niya, ang pulso ng lupa, ang hininga ng punong mangga. Isara mo ang iyong mga mata, utos ni Lunti. Sumunod siya. At muli, inilapat niya ang kanyang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paghila, mas malakas kaysa dati. Parang may bumubukas na daan sa kanyang isipan, isang landas pababa sa kailaliman. Sumunod ka sa tawag, narinig niyang sabi ni Lunti. At ginawa niya. Sa isang iglap, nawala ang paligid. Napalitan ito ng isang madilim na espasyo na tila walang hanggan. Ngunit sa gitna nito, may isang bagay na agad niyang napansin. Isang pintuan. Hindi ito gawa sa kahoy o bato. Ito ay tila hinubog mula sa magkakaugnay na ugat. Paikot-ikot, parang buhay. Sa pagitan ng mga hibla nito, may liwanag na bahagyang kumikislap. Ngunit mas nangingibabaw ang itim na kulay na gumagapang sa bawat sulok. Ano ito? Bulong ni Tomas. Ang pintuan ng kailaliman, sagot ni Lunti, na ngayon ay nasa tabi na niya sa anyong mas maliwanag. Diyan nakakulong ang mga nilalang. Hindi lamang nakakulong, sagot ni Lunti. Diyan sila nakakadena, at kung tuluyang bumukas ang pintuang iyan, wala nang haharang sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Tomas. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kakaibang presensya.
Parang may mga matang nakatingin mula sa kabilang panig, naghihintay, nagmamasid. At habang papalapit siya, may narinig siyang bulong. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Lumapit ka, tagapagmana. Buksan mo. Napahinto siya. Lunti, mahina niyang sabi. May naririnig ako. Alam ko, sagot nito. Sinusubukan ka nila. Parang tinatawag nila ako. Dahil nararamdaman nila ang kapangyarihan mo, paliwanag ni Lunti. At nais nila itong gamitin. Biglang kumirot ang ulo ni Tomas. Ang mga bulong ay naging mas malinaw, mas mapilit. Hindi mo kailangang maghirap. Bibigyan ka namin ng lakas. Hindi ka na muling magugutom. Napapikit siya. Ang mga salita ay tila sumasaksak sa kanyang kahinaan, sa kanyang mga alaala ng gutom, ng pag-iisa, ng kawalan. Hindi, bulong niya. Tumigil ka, sigaw ni Lunti. Huwag kang makinig. Ngunit ang pintuan ay tila tumutugon. Unti-unting gumalaw ang mga ugat nito, parang bumubukas ng bahagya. Mula sa maliit na siwang, may lumabas na manipis na usok, itim, malamig, at tila may sariling buhay. Hindi mo na kailangang maghirap, bulong muli ng tinig. Sa sandaling iyon, may isang larawan ang sumulpot sa isipan ni Tomas. Ang kanyang sarili, hindi na gutom, hindi na mahirap, may pagkain, may lakas, may kapangyarihan, walang sakit, walang lungkot. Isang buhay na matagal niyang pinangarap. Unti-unting gumalaw ang kanyang kamay. Papalapit sa pintuan. Tomas, sigaw ni Lunti. Ngunit tila hindi niya ito naririnig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa siwang ng pintuan. Isang hakbang pa, isang sandali na lang, at tuluyan na siyang mahahatak. Ngunit sa pinakailalim ng kanyang puso, may isang tinig na muling bumangon. Mahina, ngunit malinaw. Hindi mo kailangang maging perpekto, anak. Kailangan mo lang maging matapang. Napadilat si Tomas. Ang boses ng kanyang ina. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang katinuan. Hindi, sigaw niya. At sa buong lakas na kanyang makakaya, itinulak niya ang kanyang kamay palayo sa pintuan. Kasabay nito, sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Mas maliwanag kaysa dati. Mas malakas. At sa isang iglap, bumalikwas ang pintuan. Ang mga ugat ay muling nagsara. At ang itim na usok ay itinaboy pabalik sa loob. Umaling-awngaw ang galit na sigaw mula sa kabilang panig. Hindi pa tapos ito, sabay-sabay na sigaw ng mga tinig. Ngunit unti-unti itong humina hanggang sa tuluyang nawala. Tahimik. Mabigat ang paghinga ni Tomas. Akala ko, sabi niya, nanginginig. Hindi ko na mapipigilan. Lumapit si Lunti. Ngunit napigilan mo, sagot nito. Napaupo si Tomas. Pagod ngunit buhay. Ano ang nangyari? Tanong niya. Sinubukan kanilang akitin, paliwanag ni Lunti. At kung bumigay ka, ikaw mismo ang magbubukas ng pintuan. Nanlamig si Tomas. Ibig mong sabihin, ako ang susi. Tumango si Lunti. Ikaw lamang ang may kakayahang magbukas o magsara nito. Tahimik si Tomas. Ngayon mas malinaw na sa kanya ang kanyang papel. Hindi lamang siya tagapagbantay
Siya ang hangganan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling yumanig ang paligid. Mas malakas kaysa dati. At sa gitna ng pintuan, may isang bahagi na bahagyang nagliwanag. Ngunit hindi ito gintong liwanag. Ito ay kulay pula, parang mata. At mula rito, may isang tinig na hindi tulad ng iba. Mas malinaw, mas malalim, mas makapangyarihan. At sa wakas, sabi nito, nakita na kita. Nanlamig si Tomas. At sa sandaling iyon, alam niyang may isang nilalang na hindi na lamang nakakulong, kundi nagmamasid na sa kanya. Nanatiling nakatayo si Tomas sa harap ng pintuan. Hindi magawang igalaw ang kanyang mga paa. Ang pulang liwanag na sumilay mula sa gitna ng mga ugat ay tila isang matang nakatingin diretso sa kanya. Hindi kumikislap, hindi kumukurap, kundi tahimik na nagmamasid. Parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. At sa wakas, nakita na kita. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Hindi ito tulad ng mga bulong na narinig niya kanina. Wala itong pangaakit, walang panlilinlang. Sa halip, ito ay malinaw, matatag, at puno ng kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Lunti, mahina niyang tawag. Hindi inaalis ang tingin sa pulang liwanag. Ano yan? Hindi agad sumagot si Lunti. Ngunit ang kanyang anyo ay bahagyang kumupas. Isang bagay na hindi na bago kay Tomas tuwing may malakas na presensya na lumilitaw. Isa siya pinakamatanda. Sagot nito sa wakas. Mabigat ang tinig. Isa sa mga unang ikinulong nung itinatag ang hangganan. Napalunok si Tomas. Mas malakas pa siya kaysa sa iba. Hindi lamang mas malakas, sagot ni Lunti. Mas matalino, mas mapanganib. Parang biglang bumigat ang hangin. At ngayon, dagdag nito, nakatuon na ang kanyang pansin sa iyo. Tahimik si Tomas. Ngunit sa kabila ng takot may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanya. Isang pakiramdam na parang hinahamon siya. Tinatawag siya hindi bilang biktima, kundi bilang kalaban. Bakit ako? Tanong niya. Mas matatag ang tinig kaysa inaasahan niya. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos sumagot ang tinig mula sa pintuan. Dahil ikaw ang tagapagmana. Nanlamig ang kanyang dugo. Tagapagmana ng ano? Tanong niya. Bahagyang kumislap ang pulang liwanag. Parang ngumingiti. Ang kapangyarihang matagal naming hinintay. Sagot nito. Ang lakas na kayang magbukas ng aming piitan o tuluyang magwasak sa amin. Napahigpit ang kamao ni Tomas. Hindi ko kayo papalayain, mariin niyang sabi. Isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw. Marami nang nagsabi niyan, tugon ng nilalang. Ngunit lahat sila bumagsak. Biglang kumirot ang ulo ni Tomas. At sa isang iglap, may mga larawan na sumulpot sa kanyang isipan. Mga taong hindi niya kilala. Mga tagapagbantay na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Mga laban. Mga pagkatalo. At sa huli, dilim. Napapikit siya. Pilit pinipigilan ang sarili. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya, hingal. Ipinapakita ko sa iyo ang katotohanan. Sagot ng tinig. Ang kapalaran mo. Hindi! Sigaw ni Tomas. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kamay sa lupa.
At sa sandaling iyon, muling sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa dati, mas matatag. Unti-unting naglaho ang mga larawang ipinakita sa kanya. Hindi ako katulad nila, mariin niyang sabi. Tahimik ang paligid pagkatapos. Isang mababang tawa ang muling umalingaw-ngaw. Hindi nga, sagot ng nilalang. Mas kawili-wili ka. Biglang lumakas ang pulang liwanag. At sa isang iglap, may manipis na bitak na lumitaw sa pintuan. Napaatras si Tomas. Lunti! Sigaw niya. Umatras ka! Sagot ng duwende. Ngunit huli na. Mula sa bitak, may lumabas na isang manipis na hibla ng dilim. Hindi tulad ng usok, kundi parang likidong anino na may sariling anyo. Unti-unti itong humugis. At sa harap ni Tomas, may lumitaw na isang anyo. Hindi ganap na buo, ngunit sapat upang makita. Isang nilalang na may anyong halos tao, ngunit ang balat ay tila gawa sa gabi. Ang mga mata nito ay kumikislap ng parehong pulang liwanag na nasa pintuan. Napaurong si Tomas. Ikaw! Bulong niya. Ngumiti ang nilalang. Isang bahagi lamang, sagot nito. Ngunit sapat para makilala ka. Tumingin ito kay Tomas. Direkta, walang pag-aatubili. At ikaw, dagdag nito, ay mas mahalaga kaysa sa inaasahan namin. Napahigpit ang kamao ni Tomas. Ano ang gusto mo? Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Hindi ko nais ang iyong kamatayan, sagot nito. Hindi pa. Napatigil si Tomas. Kung ganon, ano? Ngumiti ang nilalang. Isang nangiting may halong panunuya at interes. Ang iyong paglago, sagot nito. Gusto kong makita kung hanggang saan ka abot bago kita tuluyang wasakin. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib ni Tomas. Hindi ako magpapatalo sa iyo! Sigaw niya. Sa isang iglap, itinulak niya ang kanyang kapangyarihan palabas. Ang lupa ay yumanig, ang mga ugat ay gumalaw, at ang liwanag ay muling sumiklab. Ngunit ang nilalang ay hindi umatras. Sa halip, ngumiti ito. At iyan ang gusto ko, sabi nito. Sa isang iglap, umatras ito, bumalik sa bitak. At bago tuluyang magsara ang pintuan, narinig ni Tomas ang huling salita nito. Magkikita tayong muli, tagapagmana. Tahimik. Muling nagsara ang pintuan. Nawala ang pulang liwanag. Ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat. Nakahinga si Tomas ng malalim, nanginginig. Ano yon? Tanong niya. Lumapit si Lunti, mabigat ang ekspresyon. Iyon, sabi nito, ang pinakamalapit sa tunay na pinagmumulan ng dilim na nakita mo. May pangalan ba siya? Sandaling natahimik si Lunti. Pagkatapos, maraan itong nagsalita. Mayroon. Napatingin si Tomas. At ano? Tumingin si Lunti sa pintuan, na ngayon ay tila tahimik muli. At kung tatawagin mo siya, sabi nito, siguraduhin mong handa ka. Tahimik ang hangin. Siya ay kilala bilang... Ngunit bago pa matapos ang kanyang sasabihin, muling yumanig ang lupa, mas malakas kaysa dati. At mula sa kailaliman, may isang sigaw na umalingaw-ngaw. Hindi galit, hindi sakit, kundi pagkagising. Nanlamig si Tomas. At sa sandaling iyon, alam niyang may isang bagay na tuluyang nagising.
Yumanig ang buong kailaliman. Ang mga ugat na bumabalot sa pintuan ay kumibot na parang buhay na nilalang na biglang nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang dating mahigpit na pagkakakapit ng mga ito ay unti-unting lumuluwag habang ang mahinang gintong liwanag ay tila nilalamon ng lumalakas na pulang anino. Napaatras si Tomas. "Lunti, may mali," mahina niyang sabi. Bagaman alam na niya ang sagot, hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay simula ng isang pagbagsak. Hindi na ito basta paggising, sagot ni Lunti. Mabigat ang tinig. Ito ay pagbangon. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kailaliman. Ngunit ngayon, hindi na ito parang tinig na nakakulong. Ito ay tila malaya, mas buo, mas buhay. At kasabay nito, ang pintuan ay muling kumislap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isang bitak ang lumitaw, kundi maraming maliliit na guhit, parang basag na unti-unting kumakalat sa buong ibabaw nito. "Huli na ba tayo?" tanong ni Tomas. Hindi na maitago ang kaba. Sandaling natahimik si Lunti. Ngunit sa katahimikang iyon, malinaw ang sagot. "Hindi pa," mariin nitong sabi. "Hanggat narito ka, may pag-asa pa." Napatingin si Tomas sa pintuan. Ang mga bulong ay muling bumalik. Ngunit ngayon, mas magulo, mas sabay-sabay, parang isang hukbo ng mga tinig na pilit kumakawala. "Buksan mo. Palayain mo kami. Hindi ka namin sasaktan." Ngunit sa gitna ng ingay, may isang tinig na nangingibabaw. Tahimik, malalim, at puno ng kapangyarihan. "Lumapit ka, tagapagmana." Nanigas si Tomas. Ang parehong tinig, ang pulang nilalang. "Hindi ka pa handa," bulong ni Lunti. "Umatras tayo, kailangan nating maghanda." Ngunit hindi gumalaw si Tomas. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang pasulong. "Tomas!" sigaw ni Lunti. "Hindi tayo pwedeng umatras habang lumalakas siya," sagot niya. Mas matatag na ngayon ang tinig. "Kung ngayon pa lang ay natatakot na ako, paano ko siya haharapin sa huli?" Napatigil si Lunti. At sa unang pagkakataon, wala itong naisagot. Dahan-dahang lumapit si Tomas sa pintuan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang sumasabay sa pagyanig ng kailaliman. Hanggang sa siya ay muling nakatayo sa harap ng basag na pintuan. At doon, muling lumitaw ang pulang liwanag. Mas maliwanag, mas malinaw. At mula sa mga bitak, unti-unting nabuo ang anyo ng nilalang. Mas buo kaysa dati. Mas malinaw ang hugis ng kanyang mukha. Matangos, malamig, at walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy sa dilim. "Hindi ka umatras," sabi nito. "Hindi ako ang tipo na tumatakbo," sagot ni Tomas. Bagaman ramdam pa rin ang kaba sa kanyang dibdib, bahagyang ngumiti ang nilalang. "Maganda," sabi nito. "Mas magiging kawili-wili ito." Napahigpit ang kamao ni Tomas. "Ano ka ba talaga?" tanong niya. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos, dahan-dahan itong nagsalita. "Isa akong alaala ng mundong nawala.
Napakunot ang noo ni Tomas. Hindi ko naiintindihan. Dati, paliwanag nito, walang hangganan, walang pagkakakulong. Ang lakas ay malaya at ang mundo ay buo. Tumingin ito sa kanyang paligid, sa mga ugat, sa pintuan. Ngunit pinili ng inyong mga ninuno na hatiin ang lahat. Dagdag nito. At kami ay itinapon sa dilim. Kung ganon, bakit gusto mong lumabas? Tanong ni Tomas. Tumingin ang nilalang sa kanya at sa unang pagkakataon, may bahagyang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi lamang para makalaya, sagot nito, kundi para ibalik ang dati. Sa pamamagitan ng pagkawasak ng mundo namin, mariing sagot ni Tomas. Tahimik ang nilalang. Pagkatapos, kung iyon ang kailangan, malamig nitong sagot. Sumiklab ang galit sa loob ni Tomas. Hindi kita papayagan, sigaw niya. Sa isang iglap, inilapag niya ang kanyang kamay sa lupa. At sa pagkakataong ito, hindi lamang liwanag ang lumabas, kundi lakas. Mas matindi kaysa dati. Ang mga ugat sa paligid ay biglang gumalaw, umangat, at pumalibot sa pintuan. Parang sinusubukang higpitan muli ang pagkakasara nito. Ngunit ang nilalang ay hindi umatras. Sa halip, iniangat nito ang kanyang kamay. At sa isang iglap, huminto ang mga ugat. Parang may pumigil sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Paano? Ngumiti ang nilalang. Hindi lamang ikaw ang may koneksyon sa lugar na ito, sagot nito. Biglang bumigat ang hangin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tomas na hindi siya lamang ang may karapatang tawagin ang kapangyarihan ng punong mangga. Tomas! Sigaw ni Lunti. Umatras ka! Ngunit hindi na siya umatras. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata. At sa gitna ng kaguluhan, hinahanap niya ang liwanag. Hindi ang liwanag ng kapangyarihan, kundi ang liwanag ng kanyang alaala. Ang kanyang ina, ang kanyang gutom, ang kanyang laban. At mula sa mga iyon, may isang bagay na mas malakas na sumiklab. Hindi galit, hindi takot, kundi pag-asa. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang mga mata. At sa kanyang dibdib, may liwanag na hindi tulad ng dati. Mas tahimik, ngunit mas matatag. At nang ito'y sumiklab, ang mga ugat ay muling kumilos. Mas malakas, mas buo. At sa pagkakataong ito, hindi na sila napigilan. Muling bumalot ang mga ito sa pintuan. Hinigpitan ang bawat bitak at unti-unting pinilit itong magsara. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Ngunit hindi ito galit. Ito ay kasiyahan. Sa wakas, sabi nito, bago tuluyang mawala ang kanyang anyo, natagpuan mo na. At sa isang huling kisap, nawala ang pulang liwanag. Tumigil ang pagyanig. At ang pintuan ay muling sumara. Tahimik. Bumagsak si Tomas sa kanyang mga tuhod, hingal na hingal. Natapos na ba? Mahina niyang tanong. Lumapit si Lunti. Hindi pa, sagot nito. Ngunit may bahagyang nangiti. Ngunit nanalo tayo sa laban na ito. Napatingin si Tomas sa pintuan. Ngayon ito ay tahimik muli. Ngunit may mga bakas na ng labanan. At siya? Tanong niya. Tahimik si Lunti. Hindi siya nawala, sagot nito. Naghihintay lamang. Napapikit si Tomas. Pagod na siya. Ngunit sa kabila ng lahat,
May isang bagay siyang alam. Hindi na siya ang batang gutom sa ilalim ng punong mangga. Isa na siyang tagapagbantay. At ang laban ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga araw matapos ang matinding pagyanig sa kailaliman. Muling naging tahimik ang baryo. Parang walang nangyaring kakaiba. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Walang kaalam-alam sa panganib na minsang umabot sa hangganan ng kanilang mundo. Ngunit para kay Tomas, hindi na muling bumalik sa dati ang lahat. Sa ilalim ng punong mangga, nakaupo siya. Nakatingin sa mga ugat na minsang kumilos upang iligtas siya. Ngayon, ang mga ito ay tila payapa. Ngunit alam niyang sa kailaliman, may mga puwersang nananatiling nagbabantay at naghihintay. Hindi ka pa rin nagpapahinga, sabi ni Lunti, na dahan-dahang lumapit. Bahagyang ngumiti si Tomas. Hindi ko alam kung paano, sagot niya. Umupo si Lunti sa tabi niya. Hindi lahat ng laban ay kailangang harapin araw-araw, sabi nito. May mga sandaling ang pinakamahalaga ay ang paghinga at ang pagtanggap. Tahimik si Tomas. Tumingin siya sa malayo, sa baryo, sa mga taong hindi alam ang kanyang pinagdadaanan, sa mundong kanyang pinoprotektahan. Lunti, mahina niyang tawag. Matatapos ba ito? Sandaling natahimik ang duwende. Hindi, sagot nito. Hindi ganap. Napabuntong hininga si Tomas. Akala ko kapag naisara na natin ang pintuan, ang dilim ay hindi nawawala, paliwanag ni Lunti. Ito ay laging nariyan, bahagi ng balanse. Ang tungkulin mo ay hindi ito burahin, kundi bantayan. Napatingin si Tomas sa kanyang mga kamay. Ngayon, hindi na niya ito nakikita bilang mga kamay ng isang batang gutom. Ito ay mga kamay ng isang tagapagbantay. Kung ganun, sabi niya, hindi talaga matatapos ang laban. Hindi, sagot ni Lunti. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang katapusan ang pag-asa. Tahimik ang hangin. Dahan-dahang tumayo si Tomas. Lumapit siya sa punong mangga at inilagay ang kanyang palad sa katawan nito. Sa pagkakataong iyon, hindi niya ginawa ito upang lumaban, kundi upang makinig. At muli niyang naramdaman ang pulso. Mas mahinahon, mas balanse. Parang isang puso na muling natutong tumibok ng maayos. Salamat! Mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung kanino, sa puno, sa kanyang ina, o sa kapalaran na nagdala sa kanya rito. Ngunit sa unang pagkakataon, may kapayapaan siyang naramdaman. Sa kanyang likuran, dahan-dahang nagsalita si Lunti. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo, napalingon si Tomas. Ano yon? Tumingin si Lunti sa kanya, ngunit ngayon ang kanyang anyo ay tila mas maliwanag at kasabay nito mas manipis. Hindi ako mananatili, sabi nito. Napatigil si Tomas. Ano? Bulong niya. Ang aking tungkulin ay gabayan ka, paliwanag ni Lunti. At ngayon, natupad ko na yon. Hindi pwede, agad na sagot ni Tomas. Kailangan kita! Ngumiti si Lunti, isang nangiting may halong lungkot at pagmamalasakit. Hindi mo na ako kailangan, sabi nito. Dahil natutunan mo nang tumayo sa sarili mong lakas. Naramdaman ni Tomas ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi pa ako handa, mahina niyang sabi. Walang sino man ang tunay na handa, sagot ni Lunti. Ngunit handa ka na. Tahimik ang sandali.
Dahan-dahang lumapit si Lunti at hinawakan ang noo ni Tomas tulad ng ginawa nito noong una silang nagkita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi init ang kanyang naramdaman, kundi katahimikan. Isang malalim na katahimikan na puno ng lakas. "Dalhin mo ang liwanag!" bulong ni Lunti. "Kahit gaano kadilim ang mundo!" At sa isang iglap, unti-unting naglaho ang kanyang anyo, parang dahon na tinangay ng hangin. "Lunti!" tawag ni Tomas. Ngunit wala nang sumagot. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na puno ng takot. Ito ay katahimikan na puno ng pagtanggap. Dahan-dahang umupo si Tomas sa ilalim ng punong mangga. Nag-iisa. Ngunit hindi na nag-iisa. Sa kanyang puso, dala niya ang lahat ng kanyang natutunan. Ang lakas, ang alaala, at ang layunin. At habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa ibabaw ng baryo, ang liwanag nito ay dumampi sa punong mangga at sa batang na ngayon ay naging tagapagbantay. Mula sa kailaliman, walang galaw, walang sigaw. Ngunit sa pinakailalim ng katahimikan, may isang mahinang bulong, hindi ng dilim, kundi ng balanse. At sa pagkakataong iyon, alam ni Tomas, hindi ito wakas. Ito ay simula, wakas.